Nagsisimula ang kwento sa ating bida na isang ama, sila ay lilipat ng bagong nilang bahay kasama ang kanyang pamilya. Gusto niya maibigay ang magandang buhay at pangangailangan ng kanyang pamilya, pero ang kanyang nga anak ay puro reklamo. Habang siya ay naglalakad pauwi galing sa kanyang trabaho ay may nakita siyang aso na nasa box. Ito'y kanyang dinala sa kanilang bahay para kanyang alagaan ang kawawang aso. Ang aso na ito ay pinangalanan niyang Hanako ng ating bida. Habang ini-x-ray ang ating bida may nakitang sakit na stomach cancer ang nakita ng doktor at nagulat ang ating bida na tinaninga na lang siya ng 3 months na lang siyang mabubuhay. Tinawagan niya agad ang kanyang pamilya at kanyang mga anak pero hindi man lang siya sinasagot ng mga ito dahil parang walang pakialam sa kanya. Pag-uwi niya balak niya sana sabihin sa kanyang anak at kanyang asawa ang kanyang sakit pero ang kanyang anak ay parang kinakahiya pa siya nito. Tumakbo ang ating bida sa isang bakanteng lote at doon siya ay umiiyak. Sobrang lungkot na lungkot ang ating bida dahil pakiramdam niya ay siya lang mag-isa at ang kanyang aso lang ang kanyang karamay niya sa lahat ng problema. Pagtingin ng ating bida sa kanyang paligid ay nakita niya ang isang lalaki na katabi niya na nakatingin sa kalangitan kaya siya ay napatingin din sa kalangitan. At biglang may spaceship na sumabog sa kanilang dalawa at sila ay nasabugan. Nadurog ang katawan nilang dalawa at Near Easter lang ng mga alien at dahil sa teknolohiya ng alien ay naging robot silang dalawa. Paggising ng ating bida ay parang wala lang ang mga nangyari. Nagtataka ang ating bida bakit uhaw na uhaw siya at pagkabangga sa kanya ay hindi siya nasaktan bukod dun nakakakita siya ng maayos kahit walang lens ang kanyang salamin. Kaya dumiretso agad siya sa kanyang doktor at nagpatingin ulit siya, at nang siya ay ini-x-ray ay wala nang makita sa likod ng katawan niya. Pagkatapos niya dumaan sa kanyang doktor ay dumiretso umuwi na ang ating bida. Habang dinidilaan ng aso ang kamay ng ating bida ay biglang siyang nagulat dahil lumabas sa kanyang katawan ang isang itsurang baril. Sinubukan ng ating bida kung paano niya makontrol na ipalabas sa kanyang katawan ang laman ng kanyang katawan. Sinubukan bumalik ng ating bida kung saang lugar sila binagsakan ng spaceship. Naguguluhan ang ating bida sa nangyayari sa kanyang sarili at bigla niya naalala ang isang lalaki na kasabay niyang nabagsakan. Habang siya ay nasa parke ay binuksan niya ang kanyang pandinig na kahit malayo pa ay naririnig niya ang mga ito. Habang naririnig niya ang bawat nasa paligid niya ay may isang lalaki na binubuli ng mga kabataan, habang ito'y natutulog ay sinidihan siya ng fireworks. Narinig ng ating bida ang mga nangyayari kaya ito'y kanyang tutulungan. Hinarang ng ating bida ang fireworks na pinapaputok sa lalaki at habang siya papalapit ay may mga hawak pala na baseball bat ang mga kabataan na ito at siya ay pinagpapalo. Habang siya ay nawala ng malay ang katawan nito ay biglang nag-scan sa mga kabataan at pinaulanan ng panakot na laser sa kanila. Hindi lang yun ang nangyari dahil pati ang mga itsura nila ay nascan kaya silang lahat ay nakilala at automatic post ng system ng ating bida na mismong television dahil sa mga kanilang ginawa. Sobrang nagpapasalamat ang lalaking pulubi dahil siya ay kanyang tinulungan. Nabuhayan ang ating bida dahil nakaligtas siya ng buhay. Sa kabilang banda ang lalaking kasabay ng ating bida na nasabugan ay isa palang manga reader. Pinakita nito sa kanyang kaibigan ang kanyang mga kayang gawin. Tulad na lang sa pagpatay sa crow, palitan ng porn ang screen ng TV, at pagbanga-banggain ang mga sasakyan. Sa palabas na ta ay may isang mabuti at isang masama, brutal man panoorin ang anime na ito pero maganda pa rin ang kanyang kwento. Try nyo te guys panoorin ang anime na ito. Ang title nga pala ng anime na ito ay Inuyashiki. Guys, wag nyo naman kalimutan ako ay follow dito sa TikTok, sa Facebook page at sa aking YouTube channel, andyan ang link sa comment section. Salamat.